Una, kinuha mo ang loob ng mama ko para ano? Para maawa siya ng husto sa'yo at makuha mo ang lahat ng gusto mo sa kanya? Tapos, si Jules? Sinasabi ko na eh, may kati ka rin na tinatago. Tama na anak, nakakasakit ka na. Awat naman ni Marisa. Mali ang pagkakaintindi mo, Leslie. Wala akong balak na kunin ang kung anong mayroon ka. Hindi ko kailanman naisip ang bagay na yun. Depensa ni Myla. Nahawakan naman ni Leslie ang damit ni Myla sa likuran at nang hilahin siya ni Jules papalayo ay napunit ito. Tumambad sa kanila ang likuran ni Myla kung saan may nakaukit na hugis puso na birthmark. Katahimikan ang namayani sa buong paligid at gulat na gulat din si Leslie nang maalala ang sinabi ng mama niya noon sa kanya. May hugis puso na birthmark ang tunay na anak ni Marisa sa likuran nito noong sanggol pa lang. Saan ang galing ang nasa likuran mo? Napaso ka ba? Tanong ni Marisa. Agad naman na tinakpan ni Myla ang likuran niya at lumayo ng kaunti kay Marisa. Nandito na to. Simula sanggol pa ako. Sabi naman ni Myla. Nagulat din siya nang biglang umiyak si Marisa at dahan-dahang lumapit sa kanya para sana abutin ang mukha niya pero umatras na naman siya. Anak, ikaw ang nawawala kong anak. Bulong ni Marisa. Bakas naman ang pagkagulat sa mukha ni Myla. Hindi natin kontrolado ang mga nangyayari pero kaya mo bang mapatawad at matanggap ang isang hindi inaasahang pagkakamali na siyang naglagay sa iyo sa mahirap mong sitwasyon sa kasalukuyan? Bilisan niyo! Nandiyan na ang bruha! Sigaw ng batang lalaki, sabay takbo. Sumunod naman sa kanya ang dalawa pang bata. Napakunot ang noo ni Jules habang nilingon ang gawi kung saan ang mga bata galing. Limos po, kahit piso lang, pahingi po. Sambit ng isang batang pulubi. Matapos ang ilang sandali ay nakita lamang ni Jules na hinahagisan ng mga bata ng bato ang pulubi. Napaaray ito at nasaktan sa pinagagawa ng mga bata. Napailing-iling na lang si Jules. Hoy! Ayusin yung paghagis! Sigaw na naman ng bata. At dumi at ang baho! Huwag niyo siyang lapitan! Baka mahawa kayo! Sigaw ng isa pa. Nasa palengke siya at hawak-hawak ang binili niyang gulay. Unti-unti namang dumaragsa ang mga tao pero ayos lang dahil pauwi na rin naman siya. Lalakad na sana si Jules nang marinig ng pagbangga at pagbagsak. Napalingon siya sa pinanggalingan ng pagbagsak. Kitang-kita niya naman ang babaeng pulubi na mukhang sinadihan pang banggain ng mga tao sa paligid. Umalis ka nga dito. Ang baho-baho mo at ang dungis-dungis mo pa. Pagtataboy ng alis sa pulubi. Inikot ng babaeng pulubi ang tingin hanggang sa magtagpo ang tingin nila ni Jules. Nagulat naman si Jules lalo na nang masilayan ang kulay abong mga mata ng babae. Akmang hihilahin at kakalad ka rin na sana ng ali ang babaeng pulubi nang pigilan nito ni Jules. Dao rin po siya. Huwag niyong tratuing hayop. Ako nang bahala sa kanya. Seryosong sabi ni Jules. Tinulungan niyang makatayo ang babaeng pulubi gamit ang isang kamay dahil may bitbit ang isa niyang kamay. Mabuti na lamang at sumunod din ito, lalo na nang hinila niya ito palabas ng palengke. Sino ka? At saan mo ko dadalhin? Tanong ng babaeng pulubi. Ako si Jules. Don't worry, hindi ako masamang tao. Gusto mo ba na tulungan kita? Napaisip naman ng babae ng ilang segundo bago nagsalita. Anong may tutulong mo? Pabalik nitong tanong. Mabilis naman na nakapag-isip si Jules. Trabaho. Gusto mo ba na magkatrabaho? May kakilala ko na nangangailangan ng kasambahay sa farm nila sa isang probinsya. Kung hindi ka mapili, may papasok kita ron. Tumango-tango naman ang babae. Anong pangalan mo? Tanong na naman ni Jules. Myla. Ako si Myla. Tumango si Jules saka pumara ng taxi para ipasakay si Myla dahil bagong linis lang kasi ang kotse niya. Binigay niya naman sa driver ang address ng apartment niya. Muntikan na ring hindi pinapasok si Myla sa building, mabuti na lang at malakas si Jules doon. Welcome dito. Feel at home pero bago yun, maligo ka na muna. Pinadalhan na rin kita ng masusuot dito sa mga staff. Kunin mo na lang after. Aalis na muna ako. Saan ka pupunta? Bakit mo ko iiwan? Paano kung nanakawin ko mga gamit mo rito? Sunod-sunod na tanong ni Myla. Wala namang mananakaw rito. Isa pa, ibibilin ko sa guard na hindi ka palalabasin ng building. Mukhang wala rin naman sa mukha mong magnakaw. Sabi naman ni Jules na siyang ikinatawa ni Myla. Sige,
Salamat sa lahat at ingat na rin. Mag-usap na lang tayo pag uwi mo. Medyo nabigla naman si Jules sa pagiging formal ni Myla. Bukod sa malakulay abo nitong mga mata, ay mas naging interesado naman siya sa pinanggalingan at kwento nito sa buhay na mukhang handa rin nitong sabihin sa kanya. Matapos makapagpaalam ng maayos ay umalis na din si Jules dahil may aasikasuhin muna siya saglit sa negosyo niya sa restaurant. Restaurant na pinakasikat sa syudad ang pagmamay-ari ni Jules. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos din sa pag-aayos si Myla sa sarili ng dumating din ang mga damit bigay ng staff ng building na request ni Jules. Ngayon ay nakatingin siya sa sarili sa salamin. Halos isang linggo na siyang hindi nakaligo ng tama. Maduming madumi siya kanina samantala ngayon ay kitang-kita na ang kaputian ng balat niya at lumabas na rin ang ganda niya. Napakagandang apartment. Siguro mayaman si Jules. Gwapo rin at mabait. Ano kayang trabaho ang ibibigay niya sa akin? Aniya na kinakausap ang sarili. Bahala na. Ang goal ko naman ngayon ay mabuhay ng matagal. Nagugutom na ako. May luluto kaya sa kusina? Tinungo ni Myla ang kusina ng apartment at masayang nakita ang mga ingredients na nasa refrigerator na maluluto niya. Maaga pa para sa tanghalian pero hindi nag-agahan si Myla dahil hindi siya nakapagpalimos kanina. Kaya susulitin na niya ang pagpunta niya sa apartment ni Jules. Hindi rin naman niya nakikita na masama itong tao kaya bahala na. Nasa kusina, sila Jules at Myla. Sinasaluhan ni Jules si Myla nang makauwi siya at nanatnan ang pagtapos ng pagluluto ni Myla. Sigurado akong curious ka kung bakit ako naging pulubi o pulubi na ba ako since birth. Mas curious naman ako kung bakit mo ko naisipang tulungan. Panimula ni Myla. Nanatili namang tahimik si Jules dahil kanina lang ay nabigla siya nang makita ang kalinisan ni Myla. Hindi niya inaasahan ang ganda nitong taglay dahil natabunan kasi nito ang dumi kanina. May trabaho talaga ako. Na-frame ako tapos pinalaya sa kondo ko. Ang ending sa kalsada ako napunta ng ilang buwan kaya ganito ako magsalita. Nadap ko rin sa pamamalagi ko sa kalsada. Ang hirap ma-zero balance. Tanging buhay ko na lang ang mayroon sa akin at iniingatan ko yun. Wala naman akong balak na masama sa'yo. Mahilig akong tumulong pero ito ang unang beses na dinala kita sa apartment ko. Ngayon nakikita ko na may potential ka pero ang may bibigay ko sa'yo na trabaho ay hindi dito sa syudad. Sabi ni Jules, sa probinsya kita may papadala bilang kasambahay ng isang mayamang taga roon na kakilala ko. May farm din ako doon at makakatulong ka para mag-monitor ng mga produkto. Kung ayos lang sa'yo, na trabaho yun. Pwede na kitang samahan doon ngayon agad-agad. Nilunok naman ni Myla ang kinakain niya bago nagsalita. Sige, walang problema. As long as legal at hindi masama ang trabaho tatanggapin ko. Taas noong sabi ni Myla. Sige, kumain ka na ng marami at dediretso tayo sa probinsya pagkatapos. Hindi na nagsalita si Myla at nagpatuloy na sa pagkain. Pansin niya rin ang panay na tingin ni Jules sa kanya, tingin na curious at hindi malagkit na tingin. Matapos ang ilang sandali ay nakapaghanda na rin ang dala sa mga sarili nila para sa planong pagpunta sa probinsya ni na Jules. Sa kanilang mahabang biyahe patungo sa probinsya ni Jules, nadama ni Myla ang kaba habang hindi naman napigilang mangiti ni Jules sa tuwa dahil halos 3 taon na rin itong nakauwi siya sa lugar na pinanggalingan niya. Ang lalim yata ng iniisip mo. Pwede naman tayo umatras o pwede rin na ihatid na lang kita sa inyo. Kahit sa probinsya pa yan. Pagbabasag ni Jules sa katahimikan na namamagitan sa kanila ni Myla. Nagmamaneho si Jules ng kotse habang nasa front seat at katabi niya si Myla na nakatanaw sa labas ng bintana na nakabukas. Hindi ko alam kung taga-saan talaga ako. Lumaki ako sa bahay ampunan na itinakwil din ako. Nagsumikap ako magtrabaho at nag-aral. Maraming scholarship din ang napasukan kaya nakapagtapos sa kolehiyo pero na-kick out naman sa trabaho. Wala na rin akong mga magulang. May relatives pero kanya-kanya naman kami ng buhay at madalang lang magkita. Sabi uli ni Jules. Katahimikan ulit ang namayani sa dalawa hanggang sa dumating sila sa probinsya sa isang maaliwalas na hapon. Habang ang araw ay paunti-unting lumulubog sa kalangitan. Namangha agad si Myla paglabas niya sa kotse ni Jules. Ang ganda. Pabulong niyang sambit. Isang makalumang ngunit magarang mansyon na nagbibigay liwanag sa kapaligiran.
Ang gilid-gilid nito ay nababalot ng matataas na puno ng kahoy na nagbibigay ng lilim at kaginhawaan sa buong lugar. Ang mansyon ay gawa sa matibay na bato at may mga matataas na bubong na yari sa arkitekturang magara na nagdudulot ng pagkaeleganteng anyo nito. Kaninong bahay yan? Tanong ni Myla kay Jules. Kay Doña Marisa. Matalik na kaibigan ng mom ko na naging ikalawang mom ko na rin. Don't worry, mabait siya. Sigurado akong magugustuhan kanya. Paano mo naman nasabi? Ramdam ko lang. Wala namang mawawala kung mag-expect lalo na kung posible. 'Di ba? Hindi na nagsalita si Myla nang maglakad si Jules. Sinundan niya lang ito habang inilibot ang tingin sa paligid. Sa harap ng mansyon makikita ang isang malaking hardin na puno ng iba't ibang uri ng mga bulaklak at halaman. Huwag kang kabahan. Ako nang bahala sa'yo. Rinig ni Myla na sabi ni Jules pero hindi niya ito pinansin nang may maaninag sa may di kalayuan. Sa malayo, maaaring makita ang isang malaking farm na naglalarawan ng kasaganaan at yaman ng lupang sakop nito. Magandang hapon po, Sir Jules. Bati ng isang kasambahay kay Jules. Magandang hapon din, Manang Jess. Nasaan si Tita Marisa? Gusto ko sana siyang makausap. May galang naman na sinabi ni Jules. Jules? Oh, you're here! Napalingon si Myla sa pinanggalingan ng boses ng babae at nakita ang papalapit na babae kay Jules. Leslie, it's been a while. May ngiting sabi ni Jules sa kasinalubong ang nangyakap ni Leslie sa kanya. It's been a long time kaya? How's your life? Hindi mo na ako kinontak matapos nung magkita tayo nung nakarang buwan. I missed you. Same here. Alam mo naman, busy sa trabaho. Nasaan si Tita Marisa? Kumusta kayo rito? Kumawala si Leslie sa yakap at napatingin kay Myla. Ayos naman si Mama. Ayos kaming lahat. Busy din ako sa trabaho ko sa kumpanya ni Mama sa syudad. Sino siya? Napatingin naman si Jules kay Myla saka binalik ang tingin kay Leslie. Ito nga pala si Myla. Ipapasok ko sana siya rito. Maghahanap ng bagong kasambayang mama mo kaya nagdala ko dito. Really? That's good to hear. Hello Myla. Ako si Leslie, anak ng may-ari ng bahay. Nangiting pagpapakilala ni Leslie sa sarili kay Myla. Ngumiti naman pabalik si Myla. Nakikita niya naman na mukhang mabait si Leslie. Jules, ikaw na ba yan? Ang laki na ng pinagbago mo, sabi ng isang may katandaang babae na papalapit sa kinaroroonan nila. Mas lalo rin po kayo gumanda, tita. By the way, Myla, this is Doña Marisa de Villa. Siyang may-ari ng mansyon nito at ang mama ni Leslie na tita ko rin. Myla? Siya si Myla? Masaya akong makilala ka, Iha. Ang ganda mo naman pala talaga. Huwag ka mag-alala, maganang trabaho mo rito. May ngiting sabi ng Donya. Lumambot naman ang puso ni Myla sa mahina at mahinhin na boses ng Marisa na nagmamay-ari ng nasabing mansyon. Tinatanggap niyo na po ba ako bilang kasambahay? Nagtatakang tanong ni Myla. Marahan namang tumango si Marisa. Si Jules na mismo ang nagdala sa iyo rito at pinagkakatiwalaan ko siya ng husto kaya walang problema. Pwede ka na magsimula ngayon. Si Manang Jess ang magtuturo sa iyo ng mga dapat at hindi dapat mong gagawin dito. Good luck, Myla. Magbabakasyon ako pansamantala rito para magkikita pa rin tayo. Kapag kailangan mo ng kahit ano, malalapitan mo ko. Sabi naman ni Jules. Nagpasalamat naman ng husto si Myla kay Jules lalo na kay Marisa sa magandang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa naging isang linggo. Naging maayos ang lahat kay Myla sa mansyon ni Marisa, napapalapit na rin siya sa mga tao sa trabaho at masaya siya roon. Myla, pwede mo ba akong tulungan? Please, please. Biglang sabi ni Leslie, nakakapasok lang sa kusina. Anong tulong? Tanong naman ni Myla. Nagkakasundo sila ni Leslie at naging close na rin dahilan para maging formal na ang pakikitungo niya rito. May tatagpuin kasi ako malapit sa restaurant dito. Pwede bang ikaw ang magpunta? May one-on-one meeting kasi kami ni Jules. Need mo lang gawin ay ang dalhin siya rito sa bahay. Partner ko kasi siya sa business at kaibigan na rin. Magtatagal siya rito dahil may bibilhin siyang lupain. Pero marami pa akong gagawin rito. Angal sana ni Myla. Don't worry. Ako na ang nag-uutos kaya walang problema. Kaya na ni Manang Jess ang gagawin rito. Saka hindi ka naman magtatagal. Saglit lang talaga, promise. Hindi rin naman matatanggihan ni Myla ang utos ni Leslie kaya wala siyang pinagpipilian pa kundi ang tumango. Thank you!
Hulog ka talaga ng langit. Mag-agahan ka na muna bago umalis. Kasama mo naman si Manong Edgar bilang driver ng kotse. Sinabihan ko na siya. Mag-ingat kayo ah. Hindi na nakapagsalita pa si Myla nang umalis na si Leslie at naiwan siyang mag-isa sa kusina. Pumasok din si Manang Jess para tulungan siya sa paghahanda ng agahan. Dito na lang kita hihintayin, sabi ni Manong Edgar. Sige po Manong, maraming salamat. Lumabas si Myla ng kotse at tinungo ang restaurant kung nasaan ang ka-meet up ni Leslie. Binigyan siya ng detalye ni Leslie sa suot at pisikal nitong anyo. Pagpasok niya ay naaninag din naman niya ang lalaking kaibigan daw ni Leslie. Magandang umaga po. Kayo po ba si Drake? Tanong ni Myla sa lalaki na agad din siyang nilingon. Yes, ako nga. Kaibigan ni Leslie. Ikaw ba ang susundo sa akin? Tumango naman si Myla bilang sagot. Upo ka muna. Mahaba yata ang biniyahe mo. May ngiti nitong sabi. Umupo naman si Myla sa bakanting upuan sa harap ni Drake. Napakunot ang noo ni Myla nang matitigan ng lalaki. Pamilyar kasi ito at magkaedad lang yata sila. Nagkita na ba tayo? Hindi mapigilang maitanong ni Myla. Napakunot naman ang noo ni Drake at napaisip. Oo nga, pamilyar ka. Wait, ikaw ba yung masipag na assistant ni Kyle? Naalala nga kita dahil sa gray mo mga mata na kakaiba. Si Kyle ang last na naging amo ni Myla last year. Ito rin ang nagpatalsik sa kanya dahil na-frame siya na ka-work niya sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Naalala naman ni Myla paunti-unti si Drake. Madalas itong tumambay sa kumpanya ni Kyle noon at madalas silang magkita. Nag-uusap nga rin sila at tinutulungan din paminsan-minsan ni Drake si Myla. Nakalimutan na ni Myla yon dahil ang dami nang nangyari sa kanya matapos siya mawalan ng trabaho. Naalala nga rin kita. Munti ko nang makalimutan. Sabi ni Myla. Ano nga palang nangyari sa'yo? Nabalitaan kong pinaalis ka sa kumpanya ni Kyle. Hinahanap-hanap kita para sana papasukin sa business ko. Pero bigla ka nalang naglaho. Napabuntong hininga naman si Myla. Halos 1 taon ako naging pulubi sa kalsada. Grabe ang napagdaanan ko at ngayon may nagmamagandang loob na sa akin. Napunta ako sa pagiging kasambahay sa bahay nila Leslie. Hindi ko inaasahan ang mga sinasabi mo pero masaya ako. Dahil nakita ulit tayo at hindi ka pa rin nagbabago. Magaan pa rin ang loob mo sa akin. Ngamiti naman si Myla. Magaan naman talaga ang loob niya kay Drake noon dahil kaibigan niya ang turing niya rito. Matapos magkwentuhan ay dinala rin ni Myla si Drake sa bahay ni na Leslie. Masayang masaya naman si Leslie na makita ang kaibigan. Sumapit ang hapunan, sabay-sabay silang kumain maliban kay Marisa na wala sa bahay dahil palagi itong umaalis. Si Manang Jess naman at Manong Edgar ay magkasabay sa pagkain kaya si Myla lang ang nakasama sa tatlo. Talaga? That's good to hear na hindi pala totally pulubi si Myla. Alam mo, pwede kitang ipasok sa negosyo ko. May talent ka naman pala, sabi ni Leslie. No need Leslie. Nag-usap na kami. Sa akin siya papasok kung hindi na niya kaya rito. Magkaibigan din naman kami at alam mong may tiwala rin siya sa akin. May ngiti rin na sabi ni Drake. Really? Si Myla kasi ang magmamonitor ng farm ko dito. Ako ang unang nakipagkasundo sa kanya kaya mahihirapan ka na kunin siya sa akin. Sabi naman ni Jules. Mananatili ako sa kung saan ako komportable. At komportable ako ngayon sa trabaho ko kaya huwag niyo akong pangunahan, sabi ni Myla. Iniiwasan kasi ni Myla na makapasok sa trabaho kung saan mas maraming kakompetensya lalo na't na-trauma na siya roon. Sa pagiging kasambahay niya ngayon ay wala naman siyang kakompetensya. Hindi rin naman siguro makikipagkompetensya sa kanya si Manang Jess. By the way, what do you think of us? Kami ni Jules? Biglang tanong ni Leslie na siyang ipinagtataka ng dalawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Drake. Wala nang parents si Jules. At ang huling habilin ng mga ito ay ang makasal sa anak ni Mama. Ako lang naman ang nag-iisang anak ni Mama kaya walang choice. Anong masasabi niyo dun? Napatingin naman si Myla kay Jules na tahimik lang habang kumakain. Parang fixed marriage? Tumango naman si Leslie bilang sagot sa tanong ni Drake. Wala namang problema dun. Kung magkakasundo kayo pareho sa setup na yan. Nasa inyo pa rin ang desisyon. Kahit na ilang tao pang tumigil o sumuporta sa inyo. Sabi ni Drake. Ikaw, Myla, ano sa tingin mo? Ganun din. Wala namang masama lalo na kung gusto nyo rin ang isa't isa. At nagkakasundo kayo. Tanging sagot naman ni Myla. Yun lang? Mukhang
May gusto yatang iba tong si Jules eh. Hindi lang umaamin. May asar na sabi ni Leslie. Hindi pa buong desisyon natin kaya wag muna tayo magsalita ng tapos, Leslie. Baga pa kaya wag tayong magmadali. Sabi naman ni Jules. Napaiwan naman ng tingin si Myla nang tinignan siya ni Jules. Nagpatuloy sila sa pagkain hanggang sa matapos din. Nagligpit si Myla nang pinagkainan nila habang ang tatlo ay nagpunta na sa kanya-kanyang nilang mga silid. Oh, Myla, kamusta ka rito? Napalingon si Myla sa nagtanong at gumuhit ang malapad na ngiti sa kaniyang mga labi. Ayos na ayos po, Doña Marisa. Napakasaya rito at mababait din ang mga tao. May galang naman na sagot ni Myla. Hindi pa po ba kayo kumakain ng hapunan? Ipaghahanda ko po kayo. Ay naku, wag na. Nakakain na ako kanina pa. Iinom lang ako ng tubig dito. Masaya akong malaman na maayos ang sitwasyon mo rito. Huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin kapag nagkaproblema. Tumango naman si Myla. Maraming salamat po. Nagpatuloy rin si Myla sa paghuhugas ng pinggan habang si Marisa naman ay umupo sa bakanting upuan. O nga pala, wala ka bang kasintahan? O kaya ibang kamag-anak na pwedeng matuluyan o malapitan? Umiling-iling naman si Myla. Wala po akong kamag-anak dahil lumaki akong sa bahay ampunan. Wala rin akong kasintahan dahil wala pa sa isip ko yung mga ganyang bagay. Mas nakapokus ako mula noon hanggang ngayon sa pagbuhay sa sarili ko. Ang dami mo na sigurong nalampasan na pagsubok sa buhay. Napakalakas mong tao at masipag pa. Iba rin ang taglay mong ganda. Naalala ko tuloy ang anak ko sa'yo. Napangiti naman si Myla. Hindi naman po kami magkatulad ni Leslie. Malayang malayo po kami sa isa't isa. Mas maganda po si Leslie sa akin. Tumango naman si Marisa mula sa pagkakaupo, saka nagbitaw ng salita na siyang ikinagulat ni Myla. Hindi naman si Leslie ang tinutukoy ko. Sige na, magpapahinga na ako. Magpahinga ka na rin pagkatapos mo dyan. Bago pa nakapagsalita si Myla, ay nakalabas na ng kusina si Marisa. Hindi si Leslie? Kung ganun, may iba pang anak si Doña Marisa. Paano yun sabi ni Leslie kanina nag-iisang anak lang siya. Bulong ni Myla. Umiiling-iling naman agad siya dahil wala naman siya sa lugar kung aalamin niya pa ang bagay na iyon. Nagpatuloy siya sa ginagawa hanggang sa natapos din. Nagpahinga rin siya nang masigurong wala nang aasikasuhin pa. Kinabukasan, gaya ng nakagawian, maagang nagising si Myla para tulungan si Manang Jess sa paghahanda ng agahan para sa lahat. Good morning, Myla. Gusto mo bang sumama sa amin? Masayang bungad ni Leslie. Saan? Tanong naman ni Myla habang naghahanda sa mesa. Mag-horse riding kami mamaya. Sama ka. Mas marami, mas masaya. Pero marami pa kasi akong gagawin, Leslie. Sa susunod na lang. Sabi naman ni Myla. Sige na, pagbigyan mo na siya, Myla. Paminsan-minsan lang naman magyayayan si Leslie. Binibigyan kita ng pahintulot na sundin ang gusto ni Leslie. As long as gusto mo rin at hindi pilit. Sabi ni Marisa na kapapasok lang sa kusina. Magandang umaga po, ma'am. Upo na kayo at handa na po ang pagkain. Magalang naman na sabi ni Manang Jess. Napakamot naman sa batok si Myla dahil sa sinabi ng Donya. Nahihiya kasi siya dahil masyado itong mabait. Ang bait niyo naman po. Nakakaya. Pabulong na sabi ni Myla nang makaupo na rin dahil sabay silang kakain. Huwag kang mahiya rito. Hindi naman ako ganun kasuplada at strikta. Isa pa, masaya akong nagkakasundo kayo ni Leslie. Unang beses ko siyang nakita na masaya sa kapwa kaedad niya na babae. Sabi naman ni Marisa. Huwag niyo naman po akong ibuking, mama. Nakakahiya, baka tuksuin ako ng mga yan, lalo na yung si Drake, oh. Sabi ni Leslie na siyang tinawanan lang ni Drake. Hindi nga ako nahihiya rito dahil alam kong mabait si Leslie, lalo na ang mama niya. Pa-thumbs up naman na sabi ni Drake. Oh, Jules, ang tahimik mo yata. May problema ba? Tanong ni Marisa kay Jules. Wala naman po, tita. Masaya nga ako dahil muli tayo nagkasalo-salo. At sa pagkakataong to may nadagdag pa na siyang mas nagbigay ng saya sa ating salo-salo. Sabi naman ni Jules. Tama, kaya kumain na tayo at magkwentuhan kung may kwento man kayo. May ngiting sabi ni Marisa. Nagsalo-salo ang lahat sa hapagkainan. At masayang nag-usap ng mga bagay-bagay. Matapos ang ilang sandali ay natapos din sila at gaya ng gusto ni Leslie, sumama si Myla sa gagawin nilang horse riding. Maaliwalas na umaga sa probinsya. Hindi mainit at hindi rin mukhang uulan.
Ang horse riding ay magaganap sa malawak na farm na pagmamayari ni Jules. Ang farm ay napapalibutan ng birding Bermuda grass. Ang ganda talaga dito. Hindi nakakasawang puntahan. Sambit ni Leslie. Madalas ka rito? Tanong ni Myla. Madalas kami ni Jules noong dito pa sila naninirahan noon. Magkasundo kami dati pa at madalas dito naglalaro sa farm nila. Buti nga't hindi nila ito binenta. Sagot naman ni Leslie. Nilingon naman ni Myla ang kinaroroonan ni Jules na seryosong may kinakausap na lalaki na in charge yata sa mga kabayo. Ilalabas na nila ang mga kabayo. Magsuot muna tayo ng proteksyon. Sumunod kayo sa akin. Pasigaw na sabi ni Jules. Mabilis naman na tumakbo si Drake pasunod kay Jules dahil kanina pa siya excited. First time niya kasi ito. First time mo rin ba ito, Myla? Bakit parang hindi katulad kay Drake ang reaksyon mo? Natatawang tanong ni Leslie. First time ko rin pero kaya ko namang kontrolin ng sarili ko na hindi mapahiya. Pabulong na sagot ni Myla na siyang ikinatawa ni Leslie. Nagsuot na sila ng kanya-kanyang helmet at riding boots. Anong binubulong-bulong niyo dyan? Nakakunot ang noong tanong ni Drake. Wala. Masyado ka namang chismoso. Sabi ni Leslie, saka sumakay sa kabayo na binigay sa kanya. Nakasakay na rin si Drake samantalang si Myla naman ay nakatayo lang at walang balak na kumilos. Pwede bang dito na lang ako magkintay? Ayaw ko kasi sa kabayo. Natatakot ako. Ayos lang talaga sa akin. Makikipaglaro na lang ako sa mga manok kaysa sumakay sa kabayo. Sabi ni Myla. Ang pangit naman kung kami lang ang mag-horsey riding. Harapin mo ang takot mo, Myla. Don't worry. Sinanay ng mga kabayong to kaya hindi mo to basta-bastang mapupumiglas. Pagka-comfort ni Leslie pero umiiling-iling lang si Myla. Hindi rin kasi siya interesado sa horse riding. Dito ka na lang sa akin. Napatingin si Myla sa nagsalita at nakita si Jules na nakasakay na rin sa kabayo habang nakaabot ang kamay nito sa harapan niya. Bilisan mo na, Myla. Gusto ko ng mga bayo. Naiinip na sabi ni Drake. Tiningnan naman ni Myla si Leslie. Sige na, Myla. Ayaw ko rin naman na iwan ka rito. Hindi ka rin naman ihuhulog ni Jules. Sinuri naman ni Myla ang ekspresyon sa mukha ni Leslie at mukhang ayos lang din naman talaga nito na makasakay siya kasama ni Jules sa kabayo. Hindi ba pwedeng share na lang tayo, Leslie? Tanong ni Myla dahil ayaw niya naman na mag-isip ng iba si Leslie lalo na't gusto yata ni Leslie si Jules. Hindi pa sure si Myla sa bagay na yun. Wag sa akin. Mas expert kasi si Jules at mas mahahawakan kanya kasi malakas siya. Wala namang pagpipilian pa si Myla kaya tinanggap niya ang nakaabot na kamay ni Jules saka sumakay sa kabayo. Nasa unahan siya habang nasa likuran naman si Jules. Sabihin mo lang kung hindi ka komportable. Rinig ni Myla na sabi ni Jules. Tumango lamang siya dahil hindi pa siya masyadong nakaka-adjust sa posisyon nila. Tara na! Sambit ni Leslie at nauna ng mga bayo. Sumunod si Drake at sila Myla naman ang huli kasama si Jules. Nagdesisyon sila na lumabas sa farm para mas makatanaw ng magandang tanawin. Hindi naman sila nabigo ng makakita ng magagandang tanawin ng kalikasan. Mga bukiri na kulay berde, mga puno na kahoy na pinagliliparan ng mga ibon, at ang malalim na puting kalangitan. Ang galing! Marunong na ako mga bayo! Masayang sigaw ni Drake. Medyo nagulat naman si Myla nang huminto ang kabayong sinasakyan nila at bumaba si Jules. Hawak ni Jules ang tali ng kabayo, saka naglakad-lakad ng habang nakasakay si Myla sa kabayo. Bakit ka bumaba? Tanong ni Myla. Baka kasi hindi ka na komportable. Huwag mo na akong alalahanin. Sanay naman ako maglakad at hindi rin naman mainit. Hoy Drake! Huwag kang lumayo sa amin. Dito ka nga sa likuran mo. At huwag dyan sa damuhan. Baka makakita ka ng ahas dyan. Sigaw ni Leslie kay Drake na nasa unahan. May ahas dito? Kinakabahang tanong ni Drake nang makalapit. Marami no? Huwag ka nga makulit. Para ka na magbata na nakalabas sa selda eh. Grabe ka naman kung makaselda. E di ikaw ng maraming freedom nung bata pa. Sorry naman kung na-offend kita. Inaalala ko lang ang safety mo lalo na't nandito ka sa pangangalaga ko. Seryosong sabi ni Leslie. Oo na, hindi na magiging makulit. Sabi naman ni Drake. Naging masaya ang horse riding ng apat. Nakabalik din sila at inikot ang kabuuan ng farm ni Jules kung saan marami ring hayop ang makikita. Ang laki naman yan. Masarap siguro yan gawing tinola. May pagkamanghang sabi ni Myla habang nakatingin sa kumpol ng manok. Gusto mo? Pwede naman tayong magtinola mamaya. Sabi naman ng katabi niyang si Jules.
kapag nakahuli si Drake ng isa, magtitinulang manok tayo. Dagdag nito. Agad naman tiningnan ni Myla si Drake. Naku Myla, ayos na sa akin ng mag-horse riding. Manguli ng manok? Huwag naman. Angal ni Drake. Sige na Drake, ang arte mo naman. Biro ni Leslie. Nalungkot naman ang ekspresyon sa mukha ni Myla. Hindi rin naman kasi siya marunong manghuli ng manok. Oo na, sige na. Kung hindi lang maganda yung mata mo eh. Pabulong ni Drake pero narinig naman nila. Hindi naman nakapagsalita si Myla dahil doon. Hindi naman bago sa kanya na i-compliment ang kulay abo niyang mata pero nahihiya pa rin siya sa paminsan-minsan. Nagsimula ng kumilo si Drake. Nahihirapan siya dahil mas lalo namang hindi niya alam ang manghuli ng manok lalo na't lumaki siyang mayaman. Ayusin mo at baka matapakan mo at mamatay. Hulihin lang, hindi tapakan. Sabi ni Jules. Ang bossy mo naman. Ikaw kaya rito? Pinapahirapan mo pa ako eh. Pwede naman sigurong mag-utos ng uhuli ng manok. Pag-aangal na naman ni Drake. Oo nga, bawal ba yun? May pagtatakang tanong ni Myla kay Jules. Umiling-iling naman si Jules. Bakit mo pinapahirapan si Drake? May kasalanan ba siya sa'yo? Tiningnan lang ni Jules si Myla saka tinawag ang isa sa mga trabahador sa farm para utusan na manghuli ng isa. Magpapasalamat na sana si Myla nang tumalikod si Jules saka naglakad papalayo. Saka pupunta Jules? Uwi na ba tayo? Tanong ni Leslie habang hinahabol si Jules. Halina kayo, uwi na tayo. Sigaw pa nito. Hinila naman ni Drake si Myla at sumunod sa dalawa. Parang may galit yata sa akin yung Jules na yun. Sabi ni Drake. Wala naman siguro. Mabait naman si Jules. Guni-guni mo lang yun. Depensa naman ni Myla. Talaga? Nakakasar kasi. Mag-ice cream kaya tayo? Yaya? Ni Drake. Bago pa man makapagsalita si Myla ay hinila na siya ni Drake, patakbo palabas ng farm at nilagpasan sina Jules at Leslie. Diretso sila sa kotse ni Drake. Teka, bakit hindi natin sinama ang dalawa? Isa pa, bawal ako lumalis ng walang pahintulot. Tsaka, baka maligaw tayo. Kinakabahang sabi ni Myla. Kasi ayaw nila sa akin. Don't worry, ako magpapaliwanag sa kanila. At hindi naman maliligaw kung magtatanong tayo. Sunod-sunod namang sagot ni Drake. Sumuko rin si Myla at hindi na nakipagtalo dahil wala naman siyang choice. Pili ka ng flavor ng ice cream. May titingnan lang ako dun na sa sulok. Sabi ni Drake. Nasa counter kasi malapit ang ice cream. Habang namimili ng ice cream ay napansin naman ni Myla ang cashier na babae na tingin ng tingin sa kanya kaya nilingon niya ito. Pasensya ka na miss. Bago ka lang ba sa lugar na to? Nagtataka man ay tumango naman si Myla. May katandaan na ito at mukhang mabait rin. Kilala mo ba si Don Fernando? Huwag mong masamain pero magkamukha kasi kayo saka kuhang-kuha mo ang kakaiba niyang mga mata. Po? Don Fernando? Wala po akong kilalang ganun ang pangalan. Si Don Fernando ang asawa ni Doña Marisa. Kilala sila sa lugar na to bilang mababait at matulungin na mag-asawa. Akala ko nga ay anak kanila eh. Tumawa naman nagpilit si Myla. Nagkakamali po kayo. May anak na po siya at yun ay si Leslie. Ako naman ang bago nilang kasambahay nila ngayon. Paliwanag ni Myla. Talaga ba? Teka, ang sinasabi mo bang anak nila ngayon ay ang ampon niya? Naguluhan naman si Myla dahil wala naman siyang buong detalye tungkol sa pamilya ni Doña Marisa. Saka, ampun si Leslie? Hindi alam yun ni Myla. Nakahinga siya ng maluwag nang may bumili kaya napunta ang atensyon nito sa iba. Kumuha agad siya ng ice cream at pinabayaran ni Drake. Nauna na siyang lumabas sa shop. Habang nasa biyahe pa uwi, lumilipad ang isip ni Myla sa mga nalaman niya kanina. Wala kasi siyang mga magulang. Hindi niya alam kung nasaan ang mga ito at kung ibibigay man ng tadhana na magkita sila ay agad niya itong tatanggapin. May alam ka ba sa papa ni Leslie, Drake? Biglang tanong ni Myla. Wala eh, hindi ko naman nakilala. Kasi 2 taon pa lang kaming magkakilala ay hindi masyadong nagkikita. Sa pagkakalam ko ay ampun lang si Leslie nung 5 taong gulang pa siya. Bakit mo na itanong? Wala naman, nagtatanong lang. Pabulong naman na sabi ni Myla. Hindi na rin nagsalita si Drake at mabuti na rin iyon. Pagbalik nila ay hindi naman pinagalitan si Myla. Naging masaya pa nga si Leslie dahil may dala silang ice cream pero si Jules ay hindi mahagilap ni Myla. Sumapit ang gabi. Naghapunan ng lahat maliban kay Jules na wala pa rin. Hindi na rin nagtanong si Myla kung nasaan si Jules dahil baka kung ano ang isipin ng iba lalo na kay Leslie. Gising ka pa ba? Gabi na.
Napalingon si Myla sa nagsalita at nakita si Jules. Naglakad dito patungo sa bakanting bench. Nasa likod sila ng bahay kung nasaan ang swimming pool at si Myla ay naglilinis ng pool. Tatapusin ko lang to tapos matutulog na. Ikaw, may problema ba? Pabalik na tanong ni Myla. Kailangan kong maikasal kay Leslie para may salbang farm. Hindi ko naman yun basta-basta mabibitawan. Dahil tangi yun lang ng alaala ng mga magulang ko sa akin. Marami kaming alaala sa farm na yun. Kung ganun, bakit hindi mo nalang pakasalan si Leslie? Mabait naman siya at sigurado ko matututunan mo rin siyang mahalin. Napatahimik si Jules ng mga ilang minuto bago muling nagsalita. Nakapagdesisyon naman ako noon pero umatras na ako ngayon. Dahil biglang nagbago. Ikakasal naman talaga ako dapat sa anak ni Tita Marisa. Pero hindi kay Leslie. Sa totoong anak ni na Tita sana. Nasaan ba ang totoong anak niya? Biglang tanong ni Myla na walang pagdadalawang isip. Hindi niya kasi mapigilan ng sarili na itanong iyon dahil sa isang posibilidad. Posibilidad na kinatatakutan niya pero inaasam niya noon pa man. Mabait si Tita Marisa at si Tito Fernando sa mga tao rito. Kilala sila at nirerespeto ng nakararami pero may mga tao pa rin na ayaw sa kanila dahil siguro sa inggit. Nang manganak si Tita Marisa may kumuha sa anak niya. Nahuli nila ang suspect pero wala na rito ang anak nila at nailayo na ito. Hanggang ngayon ay umaalis pa rin si Tita Marisa. Nagbabaka sakali na mahanap ang anak niya. Masaya naman siya kay Leslie pero inamin niya na iba pa rin ang tunay na anak niya ang kasama niya. Mahabang sabi naman ni Jules. Kilala mo ba ang tunay nilang anak? Umiling-iling si Jules. 1-year-old ako noong nawala ang sanggol kaya wala akong natatandaan noong mga panahon na yun. Ang tanging nakilala ko lang ay ang asawa ni Tita na sobrang bait. Napakurap naman ng ilang beses si Myla nang maramdaman ang basa niyang pisngi. Agad niya namang pinahira ng umaayos niyang luha. Sa isang iglap, nakita na lamang niya si Jules sa harapan niya. Bakit ka umiiyak? Tanong nito. Napatawa naman ng mahina si Myla. Hindi ko alam. Siguro ay dahil sa malungkot mong kwento. Sana ay mahanap na ni Doña Marisa ang anak niya. Pabulong na sabi ni Myla. Mahanap man niya o hindi. Hindi ako magpapakasal sa anak niya o kahit kay Leslie. Iniangat ni Myla ang tingin at nagtagpo ang tingin nila ni Jules. Ang mga mata mo. Unang kita ko pa lang dito ay nabihag agad ako sa kakaibahan nito. Hindi naman ako naniniwala sa love at first sight pero pinaniwala mo ko na marami pang posible sa mundo. Napaatras naman si Myla nang akmang hahawakan ni Jules ang pisngin niya. Anong ibig mong sabihin? Baka nakakalimutan mong napulot mo lang ako sa tabi. Isa akong pulubin na hindi nararapat sa nararamdaman mo. Bakit mo naman pangungunahan ng mga bagay-bagay? Hindi ako magsasalita ng walang kasiguraduhan, Myla. Napaka-imposible naman kasi ng mga sinasabi mo. Hindi mo pa ako masyadong kilala. Handa naman akong kilalanin ka. Seryosong sabi ni Jules. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon na kilalanin ka. At hayaan mo rin ang sarili mo na mas kilalanin pa ako. Hindi naman nakapalag si Myla nang yakapin siya ni Jules. Hindi siya nagpumiglas o tinulak man lang si Jules. Rinig na rinig niya ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Sumama ka sa akin. Sa syudad, pagtapos ng bakasyon ko rito. Ito lang ang pag-iisipan mo ng maigi, Myla. Bulong ni Jules. Humiwalay siya sa pagkakayakap at hinagkan sa noo si Myla bago umalis. Naiwan si Myla na nakatayo at gulat na gulat sa mga nangyayari. Hindi naman sana problema kung may magkagusto man sa kanya pero sa dami-dami ng tao ay si Jules pa. Napakakomplikado ng sitwasyon nila. Napahawak si Myla sa dibdib niya nang hindi pa rin mawawala ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ano ang ibig sabihin nito? Nagugustuhan na rin ba niya si Jules? Mga tanong na umiikot sa isipan ni Myla sa mga oras na yon. Kinabukasan, umalis ang mga tao sa bahay maliban kay Manang Jess. Maaga namang naglinis si Myla sa sala. Napakunot ang noon niya nang mapunta ang atensyon sa isang photo frame na nakababa. Inayos niya naman ito ng posisyon saka mapahinto nang makita ang nasa litrato. Asawa niya ni Doña Marisa. Sa pagkakaalam ko ay half Algerian siya. Sobrang mahal na mahal nila ang isa't isa. Sabi ni Manang Jess. Tinitigan ni Myla ang lalaki sa litrato at kitang-kita niya na may pagkakapareho nga sila ng kulay ng mata. Itabi mo na yan at pumunta ka sa garden. Tulungan mo muna si Mama Risa doon.
Sabi nito ulit. Napatango lang si Myla saka tinungo ang harapan ng bahay kung nasaan ang garden. Nakita naman agad ni Myla si Marisa na nagdidilig sa mga halaman at bulaklak sa hardin. Nay, may tutulong pa po ba ako sa inyo? Magalang na tanong ni Myla. Oh, Myla, ayos naman ako rito pero pwede mo kong kwentuhan. Ano pong kwento ang gusto nyo? Tumawa naman ng mahina si Marisa. Hindi kwentong pambata kundi kwento mo na komportable kang ipamahagi sa akin. Ngumiti naman si Myla. Wala naman po akong may kukwento dahil yung mga sinabi ko sa inyo, yun lang po yun. Nabuhay ako na magpursige at magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga pagsubok na binabato sa akin. Nakikita ko kasi na babait kang bata. Ano kaya kung ampunin kita at ako ang gawin mong legal na guardian mo? Naku, wag na po. Ang bait niyo naman po sa akin at kontento na ako sa bagay na yon. Nagpapasalamat po ako sa offer niyo pero wag na po. Pagtanggi ni Myla. Alam niyang naaawa ito sa kanya at ayaw na niyang kaawaan pa. Buong buhay niya ay lumaki siya sa mga taong naaawa sa kanya ang nasa paligid niya. Marunong na siyang lumaban sa buhay kaya ayaw na niyang kaawaan ng iba. Naintindihan kita. Kung magbago man ang isip mo, lapitan mo lang ako. Magiging masaya ako na madagdagan ng mga anak ko. May ngiting sabi ni Marisa. Sa loob-loob ni Marisa, ang offer niya ay hindi awa kundi galing sa puso dahil sa komportable siya sa presensya ni Myla. Ang mga mata rin nito ay may buhay dahil sa malaabo nitong kulay. Nagkwentuhan ng dalawa at na iba ang pinag-usapan. Naaliw si Marisa kay Myla at ganon din si Myla. Nagkakasundo sila sa maraming bagay at nagbanding buong araw. Dumating si Leslie at nadatnan na nagkwentuhan sina Myla at ang mama niya sa kusina. Nagluluto ang mga ito ng pagkain para sa hapunan. Ang saya niyo yata ah. Bakit hindi si Manang Jess ang pinapaluto niyo? Bungad ni Leslie. Nako, alam mo naman na nagluluto rin ako paminsan-minsan anak. Pinagpahinga ko na muna si Jess. Nandito naman si Myla para tulungan ako. Ang saya niya kasama. May ngiting sabi ni Marisa. Umiba naman ang ekspresyon sa mukha ni Leslie at naging seryoso ito. Mabuti naman kung ganun. Magbibihis na muna ako para makapaghapunan na rin tayo. Tumango na lang si Marisa saka ibinaling ang atensyon kay Myla. Kitang-kita naman ni Leslie ang saya sa mukha ng mama niya na enjoy kasama si Myla. Umalis din siya sa kusina para makapagbihis na. Matapos ang ilang sandali, ay nakarinig sila ng biglang pagsigaw ni Leslie mula sa ikalawang palapag ng bahay. Mabilis naman na lumabas sa kusina si Marisa para tingnan ang anak habang nakasunod naman sa kanya si Myla. Ano nangyari? Bakit ka sumigaw? May nanakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Marisa na may pag-aalala sa muka. Mama, nawawala ang bracelet ko na binigay mo last year. Alam mo kung gaano yun kahalaga sa akin. Hindi ko mahanap sa kwarto ko, kanina pa ako naghahanap. Naiiyak na sabi ni Leslie. Bracelet? Okay, kumalma ka muna anak. Myla, tawagin mo nga si Manang Jess para tulungan kang mahanap ang bracelet ni Leslie. Utos ni Marisa kay Myla na sinunod din naman ito. Sabay na naghanap si Manang Jess at Myla sa kwarto ni Leslie pero wala silang nakita. Anong nangyari dito? Tanong ni Jules nakakarating lang sa bahay kasama si Drake. Nawawala ang bracelet ko, Jules. Hindi ko lang pero sa kwarto ko lang yun nilagay. Hindi mapakaling sabi ni Leslie. Leslie, Myla, dito tayo sa taas maghanap. Manang Jess, isama mo si Jules at Drake sa baba para maghanap din. Utos ni Marisa para mas mabilis ang paghahanap. Binigay ni Leslie ang detalye ng bracelet na gold. May heart pendants itong nakapalibot sa mismong chain at may diamond din sa bawat chain. Matapos ang ilang sandali ay natapos ding hulugugin ni na Marisa ang second floor pero wala silang nakita. Lumabas sila at bumaba para hanapin ang tatlo pa na naghahanap sa baba. Nahanap niyo ba? Tanong ni Leslie. Nagdalawang isip pa naman na lumapit sa kanya si Manang Jess. Nakita ko po pero... Pabitin itong sabi sabay tingin kay Myla. Nakita ko ang bracelet sa ilalim ng una na kwarto ni Myla. Hindi makapaniwalang napatingin si Leslie kay Myla. Dumating din sina Jules at Drake na galing sa comfort room at kusina. Ninakaw mong bracelet ko? How dare you? Pasigaw na sambit ni Leslie. Naguguluhan naman ang reaksyon ni Myla at hindi agad nakaipon ng mga salitang sasabihin dahil sa biglaang pangyayari.
Nagkakamali po kayo. Hindi ko po magagawa yun. Hindi naman ako magnanakaw ng bracelet at ilalagay sa unan ko. Wala naman ako motibo lalo na't kontento at mabait kayo sa akin dito. Depensa ni Myla. Kung ganun, paano mo may papaliwanag ang bracelet ko na nasa kama mo? Ano, naglakad papunta sa kama mo? Hindi makapaniwalang sambit ni Leslie. Leslie, kumalma ka. Baka na-misplace mo lang o kaya hintay natin ng paliwanag ni Myla. Binibigla mo kasi siya. Nakakunot noong sabi naman ni Jules. Seriously? Kitang-kita na nga at huling-huli na. Siya pa rin ang kinakampihan nyo? Ano to? Binibilog niya bang mga utak niyo? Mama, anong dapat gawin sa babaeng yan? Tiningnan ni Leslie ang ina at nakita ang awa nito sa mga mata na nakatingin kay Myla. Sigurado akong may rason si Myla, anak. Pakinggan muna natin siya. Mahinahong sabi ni Marisa. Galit naman na tiningnan naman ni Leslie si Myla. I hate you. Matigas niyang sabi bago tumalikod at tinungo ang kwarto niya sa taas. Myla, wala ka bang sasabihin? Tanong ni Marisa. Wala po talaga akong kasalanan. Hindi ko alam kung paano napunta sa kwarto ko ang bracelet. Inosente ako pero kung paaalisin niyo ako rito, walang problema. Aalis agad ako. Hindi ako nagmamakaawa dahil hindi ako guilty at nahanap din naman ng bracelet. Kung pababayaran niyo ang kasalanan na hindi ko naman ginawa, babayaran ko pa rin yun. Seryosong sabi ni Myla. Tinitigan ni Marisa si Myla sa mata at wala naman siyang nakitang bahid na pagsisinungaling o guilty, kaya napabuntong hininga na lang siya. Ang mahalaga ay nahanap ang bracelet. Ako na ang kakausap kay Leslie. Mauna na kayong kumain. Sasabayan ko na lang si Leslie mamaya. Naglakad si Marisa papunta sa kwarto ng anak para kausapin ito. Ayos ka lang ba, Myla? Tanong ni Drake. Aalis ako rito. Ayaw kong lumala pa ito lalo na't nangyari na ito noon. Napagbintangan din ako ng ilang beses. Ayaw ko rin na mas masaktan pa sina Leslie at Doña Marisa. Bulong ni Myla. Pasensya ka na, Myla. Gusto man kitang ilaban pero sa kwarto mo talaga nakita ang bracelet ni Ma'am Leslie eh. Hindi na rin ako sigurado kung nagsisinungaling ka ba o hindi. Alam ko naman na mabuti kang bata. May lungkot na sabi ni Manang Jess. Ayos lang po. Wala kayong kasalanan. Maraming salamat sa pagiging totoo mo, Manang Jess. May pilit ng ngiting sabi ni Myla. Bukas ka na lang umalis. Susubukan ko rin na kausapin si Leslie. Kung wala rin akong magawa, ihatid kita sa syudad. Sabi ni Jules. May bakante akong apartment. Pwede ka na muna dun. Swestyon naman ni Drake. Nilingon naman siya ni Jules at sinamaan ng tingin. O baka si Jules na lang bahala sa'yo. May kaibigan pala akong ipapatuloy dun. Dagdag ni Drake saka nagpeke ng tawa. Salamat sa effort niyo pero ayos na ako. Makakahanap naman siguro ako ng bagong trabaho kahit mababa lang ang income. Ayoko nang bumalik sa syudad dahil napakahirap ng buhay doon. Ako nang bahala sa'yo. Drake, mauna na kayong kumain. Kakausapin ko lang si tita. Sabi ni Jules. Aangal na sana si Myla nang hilahin siya ni Drake papunta sa kusina. Bakit ba ang hiling-hiling mong manghila? May inis na sabi ni Myla kay Drake. Inapapahila ka naman eh. Saka hindi mo ba feel? Galit si Jules. Kawawa lang nga lang ng galit niya sa akin. Galit na naman siya ngayon. Bakit naman siya galit sa'yo? Akala niya kasi may gusto ko sa'yo. May feeling siya sa'yo, di ba? Nalata ko naman yun pero hindi niya lang sinabi talaga. Pinapalayo niya ako sa'yo pero sabi ko lumalapit ako sa'yo para tulungan ka at hindi para pagtripan o gawa ng masama. Sagot naman ni Drake. Napabuntong hininga naman si Myla. Napaka-komplikado naman ng buhay ko. Tulungan mo kaya akong tumakas dito ngayong gabi? Ang tumakas pinagsasabi mo? Kumain ka na lang nga lang, Myla. Hintayin natin ang resulta ng pag-uusap nila. Hindi na nagsalita si Myla. Si Drake naman ay nagsariling sikap na kumain sa kusina dahil nagugutom na siya kanina pa. Sa kabilang banda, sa kwarto ni Leslie kausap niya ang mama niya. Leslie, ano ba nangyayari sa'yo? Akala ko ba ay nagkakasundo na kayo ni Myla? Bakit nangyayari to? Ma, hindi mo ba nakita? Magnanakaw ang babaeng yun. At kiluha lang niyang loob natin sa umpisa. May diin na sabi ni Leslie. Kumalma ka nga anak, mabait si Myla. Bakit niyo po ba kinakampihan ng babaeng yun? Ako ang anak niyo, at hindi siya. O baka naman hindi niyo talaga ako tinuring na anak. Dahil simula noong dumating niyang Myla na yan dito, ay ibang atensyon na binigay mo sa kanya. Atensyon na kailanman ay hindi ko natanggap mula noon hanggang ngayon. Anong sinasabi mo? Minahal kita bilang tunay na anak ko.
Binigay ko sa'yo lahat ng kailangan at gusto mo. Inaruga kita at tinuring na akin. Kalmadong sabi ni Marisa. Talaga po ba? Hindi na ako bata, ma. Hindi mo na ako mauuto. Alam ko na ayaw ni Papa sa akin kaya umalis siya sa bahay na to. Ginawa ko lahat para maging proud kayo sa akin. Gusto ko lang naman ang atensyon ng mga magulang. Hindi napigilan ni Leslie ang maiyak sa mga nangyayari. Halo-halo ang emosyon niya at bumuhos lahat ng hinanakit niya sa puso. Nilapitan siya ni Marisa at niyakap ng mahigpit. Mabait at mapagmahal kang bata, Leslie. Kailanman ay hindi ka namin tinuring ng iba ng papa mo. Hindi porket umalis siya rito ay kasalanan mo na yun. Umalis siya dahil ayaw niyang malaman mo na may sakit siya sa puso at magpa-surgery. Ayaw niyang maging pabigat sa'yo dahil gusto niyang mag-focus ka sa sarili mo at achievements mo. Bawat achievements mo ay alam niya at masaya siya. Kaunting panahon na lang, magkakasama rin tayo rito. Mahabang sabi ni Marisa. Mas lalo namang naiyak si Leslie sa mga nalaman. Hindi niya aakalain na ganoon pala ang nangyari. Wala siyang kaalam-alam. Tahan na anak, kung ayaw mo talaga kay Myla, papaalisin ko siya rito. Bulong ni Marisa. Matapos ang ilang sandali ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Jules. Kung paalisin niyo talaga siya, ako ang mag-aasikaso kay Myla. Bukas ay luluwas kami sa syudad. Seryosong sabi ni Jules. Ano? Bakit mo pa siya sisamahan? Si Drake na lang ang bahala sa kanya. Kailangan pa kita rito, Jules. Umiiyak na sabi ni Leslie, saka kumawala sa pagkakayakap sa ina. Hindi mo ko kailangan, Leslie. Hindi mo ko kailangan kailanman. Kung tungkol sa kasal, hindi kita pakakasalan. Dahil may gusto ko kay Myla. Ayaw kong magsinungaling sa sarili ko. Lalo na't kaibigan lang talaga ang turing ko sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin yan, Jules. Masisira ang farm nyo. Isasakripisyo mo ba talaga yun para sa isang pulubi na napulot mo lang sa palengke? Huwag na huwag mong pagsasalitaan si Myla ng ganyan dahil wala kang alam. At hindi mo siya kilala. Anong nangyari sa'yo, Leslie? Hindi ka naman ganyan. Nainggit ka ba? Nagsiselos? Bakit? Binigyan naman namin lahat ng atensyon na gusto mo ah. Ano nangyari sa Leslie na nakilala ko noon? Naikuyom ni Leslie ang kamao, saka mabilis na naglakad palabas ng kwarto at nilagpasan si Jules. Galit ang namuo sa isipan at puso niya sa mga oras na ito. Leslie, saan ka pupunta? Pasigaw na sambit ni Jules na nakasunod kay Leslie pababa mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nasa huli naman si Marisa. Hindi sumasagot si Leslie at nang makababa sa sala ay nakita niya si Myla sa sala na kausap si Manang Jess. Sinira mo lahat. Para ano? Para makuha mo sila sa akin? Anong karapatan mo? Sigaw ni Leslie sabay sa bunot ng buhok kay Myla. Hindi naman napansin ni Myla ang pagdating ni Leslie kaya nagulat siya at mabilis na napadaing sa paghila ni Leslie ng buhok niya. Mabilis naman na nainawat ni Jules si Leslie. Tama na, Leslie! Sigaw ni Jules. Una, kinuha mo ang loob ng mama ko para ano? Para maawa siya ng husto sa'yo at makuha mo lahat ng gusto mo sa kanya? Tapos, si Jules? Sinasabi ko na eh. May kati ka rin na tinatago. Tama na anak, nakakasakit ka na. Awat naman ni Marisa. Mali ang pagkakaintindi mo, Leslie. Wala akong balak na kunin ng kung anong meron ka. Hindi ko kailanman naisip ang bagay na yun. Depensa ni Myla. Nahawakan naman ni Leslie ang damit ni Myla sa likuran at nang hilahin siya ni Jules papalayo ay napunit ito. Tumambad sa kanila ang likuran ni Myla kung saan may nakaukit na hugis puso na birthmark. Katahimikan ng namayani sa buong paligid at gulat na gulat din si Leslie nang maalala ang sinabi ng mama niya noon sa kanya. May hugis puso na birthmark ang tunay na anak ni Marisa sa likuran nito noong sanggol pa lang. Saan galing ang nasa likuran mo? Napasok ka ba? Tanong ni Marisa. Agad naman na tinakpan ni Myla ang likuran niya at lumayo ng kaunti kay Marisa. Nandito na to simula sanggol pa ako, sabi naman ni Myla. Nagulat din siya nang biglang umiyak si Marisa at dahan-dahang lumapit sa kanya para sana abutin ang mukha niya pero umatras na naman siya. Anak, ikaw ang nawawala kong anak. Bulong ni Marisa. Bakas naman ang pagkagulat sa mukha ni Myla. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako. Imposible po ang sinasabi niyo. Umiiling na sabi ni Myla.
Kamukhang kamukha mo ang papa mo. Sigurado ako at ramdam ko na ikaw nga ang nawawala naming anak. Hayaan mong magpa-DNA test tayo. Kay tagal kitang hinanap. At ngayon ay ang tadhana na mismo ang muling nagpapalapit sa atin. Umiiyak na sabi ni Marisa. Umiling-iling naman ulit si Myla. Ilang sandali lang ay tumalikod siya at tumakbo palabas ng bahay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang gusto niya lang ay ang lumayo muna. Matapos ang ilang metro, na pagtakbo ay nakaramdam siya ng mga kamay na humawak sa kamay niya. Si Jules. Hinila siya ni Jules sa kaniyakap. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Umiiyak na bulong ni Myla. Alam kong labas ako sa pamilya niyo. Pero Myla, huwag mo hayaang isarado ang puso mo. Nagdusa ako, Jules. Inaamin ko na sabik din ako sa pamilya pero nabuhay ako na wala sila. Nalampasan ko ang hamon sa akin ng tadhana na mag-isa at walang tulong nila. Bakit ngayon lang sila muling nagpakita? Ngayong hindi ko na siya masyadong kailangan sa buhay ko. Hindi ka kailanman nag-iisa, Myla. May mga taong nakapaligid sa'yo noon pa. Huwag mong isipin na hindi mo kailangan ng pamilya dahil kailangan mo yun. Kailangan ko. Nating lahat, ang pamilya. Hindi ako makakatayo sa kinatatayuan ko kung hindi dahil sa pagiging pamilya ni na Tita Marisa at Tito Fernando sa akin. Ginawa rin nilang lahat para mahanap ka. Hindi lang ikaw ang nagdusa, Myla. Mas lalong napaiyak si Myla sa mga sinabi ni Jules. May katotohanan ng mga sinabi nito pero masyado siyang nabigla sa mga nangyari. Nagdesisyon si Jules na iuwi muna si Myla sa syudad, sa apartment niya para makapag-isip. Desidido naman siyang tulungan ng dalaga lalo na't may nararamdaman siya rito. Nakasuporta naman si Drake sa dalawa. Nandito ka na naman para kumain? Tanong ni Jules nang madatnan si Drake sa kusina habang kinakain ang niluluto ni Myla. Grabe naman. Pasalamat niyo na rin to sa akin. Ginagawa niyo ako tagahatid sundo ng mensahe sa mga Devilla. Tsaka kasalanan ko ba kung bakit masarap magluto si Myla at binabalik-balikan ko? Halos pairap na sabi ni Drake. Tumabi naman si Jules sa kanya. Anong balita? Pag-iiba ni Jules. Halos 2 linggo na rin kasi ang lumipas noong dinala ni Jules sa apartment niya si Myla. Yun nga, umamin si Leslie na frame lang yung kwintas at siyang nagtago sa kwarto ni Myla. Humingi siya ng tawad at patungkol naman sa DNA test. Mukhang bukas pa yata lalabas ang resulta. Sabi naman ni Drake habang sinusubo ng pagkain. Sinabi na rin sa akin ni Leslie na gusto ko sana niyang kausapin ng personal dahil aalis siya at magpapakalayo-layo. Bakit naman daw? Hindi naman ako galit sa kanya. Naiintindihan ko kung bakit niya nagawa lahat ng yun. Wala akong sama ng loob sa kanya at nagpapasalamat pa nga ako dahil sa kabaitan na pinakita niya noon sa akin. Sabi naman ni Myla. Ang bait mo naman, Myla. Baka mapigilan mo pa siyang umalis kapag makipag-usap ka sa kanya. Suwestyon ni Drake. Huwag mong ipilit ang sarili mo kung labag naman sa loob mo. Singit naman ni Jules. Huwag kang hadlang sa isip ni Myla. Ikaw nagiging dahilan kung bakit yan nagdadalawang isip eh. Kayo na ba? Nagsasama na ba kayo? Nakakunot noong tanong ni Drake. Anong karapatan mo para malaman yan? At ano naman ang pakialam mo kung nagsasama nga kami? Pabalik namang tanong ni Jules. Tumahimik na nga kayo. Jules, hayaan mo na si Drake. Malaki rin ang naitulong niya sa akin at kaibigan ko lang siya. Awat naman ni Myla sa dalawa. Tumayo naman si Jules sa kalumapit kay Myla. Sobrang lapit na nila sa isa't isa. Ako ba? Kaibigan mo rin ba ang tingin mo sa akin? Seryosong tanong ni Jules kay Myla habang nakatitig sa mga mata niya. Akmang itutulak na sana niya si Jules nang hawakan nito ang kamay niya. Isang sagot lang naman ang kailangan ko, Myla. Ayoko naman na ipilit ang sarili ko sa'yo. Kung ayaw mo naman pala sa akin. Napabugo naman ng hangin si Myla bago nagsalita. Hindi naman ako mananatili rito sa apartment mo kung wala lang. Oo. Gusto na nga rin kita, Jules. Pero ang dami pang gumugulo sa isip ko. Niyakap naman ni Jules si Myla. Ayos na sa akin na malamang gusto mo rin pala ako. Ang lalandi nyo naman. Makalis na nga. Nakasimangot na sabi ni Drake sabay alis sa kusina. Dala-dala ang plato niya na may laman ng pagkain. Tinungo niya ang sala nga ng apartment at nanood ng palabas kasabay ng pagkain. Nakarinig sila ng pagkatok mula sa labas ng pinto kaya
Si Myla na ang nagpresenta na buksan iyon pero sumunod pa rin si Jules sa kanya. Pagbukas ni Myla ng pinto ay nagulat siya nang makita ang isang lalaki na may katandaan. Parehong-pareho ang kulay ng mga mata nila na nakatitig sa isa't isa. Tito Fernando? Gulat na sambit ni Jules. Jules, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit magkasama kayo ng anak ko sa isang apartment? May ginawa ka bang masama sa kanya? Galit nitong tanong. Napakurap naman ng ilang beses si Myla. Wala po, tito. Inalagaan ko po siya at pinatuloy rito. Dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Sagot naman ni Jules. Kung ganun, papakasalan mo ba siya? Ayokong makarinig ng pakakasalan mo siya dahil lang sa agreement natin ng parents mo. Kung hindi mo siya mahal, iuuwi ko na siya ngayon na mismo. Papakasalan ko po ang anak niyo dahil gusto niya rin ako. Sa ngayon ay wala pa akong nakahandang singsing kaya hindi ko pa siya matatanong sa bagay na yan. Mabilis naman nasabi ni Jules. Bumuntong hininga si Fernando at nilapitan si Myla. Sa pagkakataong ito, hindi na umatras pa si Myla. Ilang araw na siyang nakapag-isip na buo ang desisyon niya na harapin at tanggapin ang pamilyang matagal nang naghahanap sa kanya. Ang laki-laki mo na, anak. Patawarin mo sana ako kung naging pabaya akong ama at hindi nabawi noon. Kasalanan ko lahat dahil sa akin may galit ang taong nagpawalay sa'yo sa amin. Sana ay hindi pa huli ang lahat para sa pamilya natin. Malambing na sabi ni Fernando. Unti-unti namang pumatak ang luha ni Myla at mabilis na niyakap si Fernando, ang kaniyang ama. Napapikit si Myla nang maramdaman ang mainit na yakap mula sa kaniyang ama. Matagal niya itong hinintay at inasam. Noon ay naiinggit lang siya sa mga bata na buo ang pamilya pero ngayon ay kilala na niya ang mga tunay niyang mga magulang. Sigurado na po ba kayo na si Myla nga ang nawawala ninyong anak? Tanong ni Jules. Ngumiti naman si Fernando. Oo. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Nagpapasalamat ako ng husto dahil hindi nasayang ang laban ko na magpatuloy sa buhay. Lumaban ako sa sakit dahil mas nanaig sa akin ang kagustuhan na makita ang anak ko kahit na ano man ang mangyari. Bulong na Fernando. Humiwalay sila sa pagkakayakap sa isa't isa at pinahira ni Fernando ang luha ng anak. Masaya po akong makita na magaling na kayo, tito. Nasaan po pala si Tita Marisa? Tanong na naman ni Jules. Yun nga ang pinunta ko rito. Nasa opisina siya ni Leslie at ayaw ni Leslie na kausapin kami. Baka magawan mo sana ng paraan, anak. Alam ko ang lahat ng ginawa ni Leslie pero maaari mo kaya siyang bigyan ng ikalawang pagkakataon? Mabait si Leslie at nalaman ko rin na nagkasundo na kayo. Sana ay masolusyonan pa ang mga nangyayari at maging buo tayong pamilya sa huli. Pinahira naman ni Myla ang natitirang luha sa mga mata niya. Ako na po ang kakausap kay Leslie. Seryoso niyang sabi. Narating ni Leslie kasama si Jules at ang papa niyang si Fernando ang malaking kumpanya ni Leslie na naitayo nito dahil sa pagsisikap. Si Drake ang nagmaneho sa kanila na umalis dahil bibili daw ng ice cream. Tinungo agad nila ang opisina ni Leslie at agad din naman silang nakapasok. Gaya ng inaasahan, hindi sila gustong kausapan ni Leslie maliban lang kay Myla. Pwede mo akong sampalin at sabunutan ngayon. Hindi ako lalaban. Panimula ni Leslie. Nakaupo sila sa sofa na magkaharap sa isa't isa sa loob ng opisina ni Leslie habang nasa labas naman ang mga magulang nila at si Jules. Hindi ko gagawin yun dahil hindi ako galit sa'yo. Ginawa mo lang yun dahil nasaktan ka at naiintindihan ko yun. Sabi naman ni Myla. Sinabunutan kita at pinagsabihan ng masama. I framed you. Akala ko sinisira at inaagaw mo ang mga taong mahalaga sa akin pero ako pala ang gumagawa sa'yo noon in the first place. I'm sorry, Myla. Hindi ko intensyon na mangyari ang mga nangyayari ngayon. Huwag mong sabihin yan, Leslie. Nagkakasundo rin tayo sa maraming bagay. Ayoko na umalis ka o magpakalayo. Pamilya ka ni na mama at papa. Ganon din ako. Maging isang pamilya na lang tayo at magsimula muli. Napatawa naman ng mahina si Leslie. Ang bait mo naman talaga masyado. Hindi ka galit sa akin. Nagagalit na tuloy ako sa sarili ko. Hindi kailangang magalit sa sarili mo, okay? Ang mahalaga ay ang maayos natin to. Kalmadong sabi ni Myla. Isusuko mo na ba si Jules?
Mas nagkakilala kayo at handa akong ipaubaya siya sa'yo, Leslie. Bakit ko naman ilalaban ng taong ayaw sa akin? Tsaka, matagal-tagal ko na rin namang tanggap na ayaw sa akin ni Jules. Dahil matagal na kaming nagkakilala, kilala ko na siya. Ayos lang yun, Myla. Mas bagay naman talaga kayo. Kalimutan na lang natin ang mga bagay na mga nangyari at magsimula ulit, Leslie. Isama mo kamo sina Mama at Papa kung saan ka pupunta. Huwag mong ilalayo ang sarili mo sa amin, please. Ngumiti naman si Leslie. Expected ko na sasabihin mo yan dahil alam ko at nakikita ko noon pa na mabait kang tao. Salamat, Myla, ha. Pero kailangan ko muna magpakalayo sa ngayon. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi na ako magiging parte ng pamilya. Minahal ko rin si Jules pero ikaw yung pinili niya na siya namang nararapat. Kailangan ko rin na mag-adjust sa mga nangyari. Hayaan mo muna ang sarili mo na makabanding ang mga magulang mo. Kayong tatlo. Sa tamang pagkakataon, babalik ako at tutuparin natin ang sinasabi mong magsimula muli bilang pamilya at magkasama tayong apat. Nalungkot ang puso ni Myla pero nirerespeto niya ang desisyon ni Leslie. Hihintayin ko ang pagkakataong yan, Leslie. Alam kong hindi mo ko bibiguin. Mingiting sabi ni Myla. Nginitian din siya pabalik ni Leslie. Natapos din ang usapan nilang dalawa hanggang sa makalabas si Myla sa opisina ni Leslie. Anong balita? Naayos ba? Hindi na ba siya aalis? Bungad na tanong ni Marisa. Nilapitan siya ni Myla at niyakap ng mahigpit. Hayaan na natin ang desisyon ni Leslie. Nangako naman siya na babalik siya sa atin. Bulong ni Myla. Napaiyak si Marisa at niyakap pabalik si Myla habang umiiyak. Masakit sa kanya na lalayo si Leslie lalo na't anak niya itong buo mula sa puso. Kahit ganoon, ay malaki na rin naman si Leslie. Hindi niya na rin ito basta-basta mapipigilan sa mga desisyon nito. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo, buwan, hanggang sa naging 1 taon. Sa tingin mo, masaya kaya ang mga magulang ko kung nasan man sila ngayon? Biglang tanong ni Jules habang nakatingin sa kalangitan. Oo naman. Natupad mo lahat ng bili nila. Ang mapiling pakasalan ng anak ng pinakamatalik nilang kaibigan at ang magpatuloy sa buhay kahit ano man ang nangyari. Nakangiting sagot naman ni Myla. Nasa hardin sila na nasa harap ng malaking bahay ng mga De Villa sa probinsya. May bermuda na rito kung kaya nakakaupo sila habang pinagmamasdan ang makulimlim na kalangitan. Paano kaya kung hindi kita pinulot noon sa palengke? Paano kung inayaan ka na maging pulubi at palaboy-laboy? Tanong ni Jules saka tiningnan si Myla. Tumawa naman si Myla. Imposible naman yun. Kasi nga 'di ba? Nahumaling ka sa ganda ng mga mata ko. Pang-aasar ni Myla sabay kurap-kurap sa harap ni Jules. Napatawa naman si Jules. Hoy, saka na kayo maglandian. Halina kayo at kakain na. Sigaw ni Leslie. Tumayo naman agad si Myla at lumapit sa kapatid na busy-busy sa ginagawa nitong drawing. Nakasunod naman sa kanya si Jules. Alam mo, Leslie, nagiging katunog mo na si Drake. Sa dinami-dami ng magugustuhan mo, siya pa talaga. Natatawang sabi ni Myla. Grabe, ginawa ko naman ako masama, Leslie. Kung may love at first sight, may love is blind naman, no? Singit ni Drake. Matapos ang 1 taon, sa abroad ay umuwi si Leslie dahil ikakasal na si Jules at Myla. Si Leslie agad ang nagpresenta na maging wedding coordinator ng dalawa. Mula abroad, hanggang sa kasalukuyan ay nakabuntot naman si Drake kay Leslie dahil may gusto pala si Drake kay Leslie. Noong una ay nandiri si Leslie at galit kay Drake sa confession nito pero kalaunan ay hindi rin mapigilan ni Drake hanggang sa tuluyan na rin na nahulog si Leslie. Kung kinandado mo sana siya at hindi hinayaang makasunod sa akin sa abroad, ayos na sana ang buhay ko ngayon. Pairap na sabi ni Leslie. Talaga ba? Yung ba talaga ang gusto mo? Pwede ko naman gawin yun ngayon eh. Sabi naman ni Jules. Wag naman baby loves. Alam mo namang mahal na mahal kita. Inaalagaan naman kita at minahal ng totoo. Sabi mo mahal mo rin ako. Tapos ipapakandado mo ako. Wag naman. Pinigilan naman ni Myla na matawa sa pagiging pabebe ni Drake kay Leslie. Opposite kasi ang pag-uugali ng dalawa. Tigilan mo yung kakaganya mo, Drake. Baka bawiin ko yung anak ko sa'yo.
Dahil sa kalokohan mo. Umayos ka nga. Saway naman ni Fernando. Mabilis naman na napatayo ng tuwid si Drake. Pasensya na po pa. Kilala niyo naman po ako eh. Kahit ganito ako ay mahal na mahal ko naman talagang anak niyo. Seryosong sabi ni Drake. Oo na. Tumahimik na kayo at kakain na. Sabi naman ni Marisa habang inilalagay ang huling putahe sa malaking lamesa na nasa labas ng garden. Nagsiupuan na sila. Kumpleto lahat dahil naroon din si Manang Jess at Manong Edgar. Magdasal muna tayo. Myla, ikaw nang mag-lead. May ngiting sabi ni Marisa. Tumango si Myla saka ipinikit ang mata. Maraming salamat po, Panginoon. Sa biyaya na nasa aming harapan, sa pagkain, bigyan niyo ng biyaya ang mga kamay na nagluto ng pagkain sa harap namin. Patawaran niyo po kami sa aming mga kasalanan at tanggapin niyo ang aming dasal. Panatilihin ninyong kumpleto at nagkakaintindihan ng aming pamilya. Ito'y aking hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong may kapal. Matapos magdasal ay nagsalo-salo na rin ang lahat sa hapagkainan. Walang katumbas ang kasiyahan ng bawat isa sa mga oras na iyon. Sa huli, natuto si Myla na maging bukas sa mga nakapaligid sa kanya, lalo na sa mga taong mahahalaga sa buhay niya. Ang galit at puot ay walang patutunguhan. Tanging pagtanggap lang ang nakakapag-ayos ng maraming bagay sa mundo.